Magandang hapon, Eli. Magandang hapon sa ating mga kababayan. At talagang magandang araw din ngayon dahil may mga kausap po tayo, Eli. Mhm. Ito ay mga miyembro ng malawakang asosasyon all over the world ng mga OFW leaders. Mhm. OFW pero naging leader sila in their own right because itong mga taong na ito ay nasa Kuwait, nasa Saudi Arabia, nasa iba-ibang bansa, sa Paris, sa France, sa Italy. Sila po ay nag-form ng international organization at makakausap po natin sila ngayon, yung mga representatives nila, to air their sort of concerns, no? Hindi naman siguro grievance but more of concerns tungkol sa paglatag ng ating pamalaan ng pagtulong or pag-address ng mga problema ng ating mga OFWs. Although conscious siguro ang gobyerno pero hindi talaga nakaabot doon sa mga karamihan, no? Yun. Very limited ang kanilang through the polo, through the labat, but sometimes these labats are notorious and are also incompetent or just plain lazy. So dito po natin maririnig ngayon ang si Mr. Eli Mua. Isa yan sa mga OFWs natin ang naging leader siya sa Saudi Arabia. Si Claire Constantino naman, isa namang dating OFW or I think she's still kasi she's in the medical field and she has reached to a lot of OFWs in Kuwait. Okay. So, andito po sila ngayon. Pabatiin din muna natin si Ricky Rivera. Ricky, magandang hapon sa'yo. Uy, magandang hapon po mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, matito sa Metro Manila. Welcome po sa aming show. Iparas kay Jing Paras. Yun. I-restart lang, Secretary Jing, yung Zoom ng ating panauhin. At maya-maya, kapag nakapag-establish tayo ating signal, ay agad natin siyang tatawagin. Samantala, at napakaraming issue ngayon na patuloy na pinag-uusapan. Yes, of course, hindi tumitigil ang taong bayan sa issue na bakit hanggang ngayon, more than 100 days na, ay hindi pa maitalaga ang mga tao na magpapatakbo ng mga departamento. Tulad ng Department of Health, tulad ng Department of National Defense. And well, we can even include the Department of Agriculture kasi mukhang absentee yung namumuno doon So, parang wala rin. Kasi ang lumalabas yung si Mr. Panganiban, siya yung OIC. Because it seems that the real secretary there does not want to report for office. Puro remote control. Hindi ba pwede yan, Eli, di ba? Apa. Pero dito sa Department of National Defense, kasi merong 1-year ban Kakaretiro lang ni na talagang itong si acting o OIC Faustino Jr. Oh, bakit naman OIC yan? Magaling naman yan. Hindi, pero kasi may ban na dapat mag 1 year bago ka mabigyan ng cabinet post. Parang ganon. Ganun ba? Ricky. Yung sa? Hindi, yung kay yung sa defense. Ayos kay Faustino. Kasi yan may mga ano ngayon whatever may mga it batas. is. Pero yung sa DOH at Department of Agriculture, Pero November daw yung Faustino, November. I don't know. November. We'll hope for that because there are rumors that kaya hindi na permanent yan. Ay mayroong itatalaga na talagang na napupusuan. Si Teodoro.
Hindi ko alam yung hindi ko na Kaya yung ano, hindi ko- yung rango niyang ito si Marites nagbi-mention ng mga pangalan, baka mamaya makuryente ka. Hindi, pwede namang si Mayor Marcy. Kaya nga. Ikaw isa lang naman yung tinutumbok doon ng pangalan na yun Pero ang mga usap-usapan kasi talaga, inaantay yung 1-year ban ng eleksyon ng mga kandidato na baka may mabigyan ng pwesto. Pero alam mo, May mga kausap ako. alam mo, with due respect, in that kind of idea or proposals, mga ganun, bakit mo ilalagay yung mga rejected by the people? Tama naman. Di ba? Ayan. Ibig sabihin, hindi sila nanalo because wala sila. Inayawan sila ng tao. Inayawan ng tao. Bakit mo ilalagay? Ayaw nga ng tao Ako nga, ito, ito kausap dito Marites At saka, hindi lang isang beses tumakbo Ilang beses na, hindi manalo-nalo. Itong ilang beses na to, naghahangad siya na kasi tinoconsult niya ako kung GOCC or Corwan. Sabi ko, nasa sa iyo kung saan ka pwedeng magsilbi sa taong bayan, di ba? O bakit ikaw nilalapitan? Mayroon ka bang Hindi ko nilalapitan. Mayroon ka bang connect? Wala akong nilalapitan. Mukhang may connect ka. Kinukonsulta. wala. Kinukonsulta. Kinukonsulta lang. Hindi. Akala ko nilalapitan Hindi. Ibig sabihin, Hindi ka naman yung isang hindi ang na context. nag-aantay sa isang 5-star hotel. Hindi. Hindi siya. Hindi yan. Oo, nakita ko kagabi. Nakita ko kagabi. Yung taga 5-star hotel ng Diamond Hotel. Raymond! Ang daming nandun. tao Ando ka pala. kagabi sa Hindi ka naman isa sa mga lumapit. Hindi. Kaya ako naandun kasi di ba galing ako National Museum, Oh. di ba? May meeting ako doon. Okay. Ngayon akala ko nga secretary, kaya ako nagpa-meeting sa Diamond kasi malapit, di ba? Pati Manila Hotel. Sabi ko, mga 5 minutes. Gitna yan. Hulaan mo kung ilang minuto akong nakarating magmula National Museum hanggang Diamond. Na may ginagawa ron. Yun, Kalsada. hindi ko pala alam. Kaya baka mga kababayan Para sa natin, Boulevard. Mga isang oras ka ron. Isang oras ka lahat Oo, ganun talaga. Magmula National Museum hanggang Diamond. Ano? Hindi, may ginagawa talaga ron. Dapat kung National Museum ka, nag-Manila Hotel ka na lang. Yun nga Hindi nagkamali nga ako ng Okay, doon meron doon bandang sa Luneta. Hindi, sarado. Sarado ba? Sarado. Oy, regards nga pala, ang dami nanonood sa atin. Talagang, meron nga ako, hindi ko kakilala, pero sabi sa akin napakaganda rin ng show natin. Sila Dindo Amparo, sila Jane Lantin. Ito, mga kababayan, yun yung mga hindi ko, ito si Jake Lantin, tingnan mo naman. Yung kay Tony Lopez, hindi mo nabanggit yung kanyang text nakaraan, di ba? Nakaraan, oo. Ayan, Anong sinasabi ni Jake Ayan. Lantin? Bro, panalong makinig sa afternoon show nyo. Wow. Pero hindi kami friends, ha? Oo. Galing. Thank you so much, Jake. Tapos kausap ko kanina si Natsi Santos ng CNN, no? Enjoy din sila. Mukhang putol yata yung Zoom. Nag-text sa akin yung ating mga panauhin at hindi yata maayos yung sistema natin Well, anyway, basta yung context ng nag-ano sa akin, siyempre, medyo naman tayo sa politika, no? So, sinasabi, tinitignan lang niya. Okay. Kung saan siya pwede. Pero parang nag-expect na rin sila. Sa kabilang kampo to, yung kinausap ko na yan, sa kabilang kampo, hindi sila nag-BBM nung Ano ba yan? panahon ng Anong kampo? Camp Aguinaldo o Camp Crame? Hindi. Sige. Sasabihin ko na, Camp ni Isko. Camp ni Isko, Bakit iniwanan na nila si Isko? Parang ganun na nga. Okay. Well, alam mo, Pero kataka-taka, bakit siya nag-i-expect ng position? Di ba? Nasa kabila siya. Nag-i-expect siya ng position dito sa BBM. Kasi inassure na sa kanya after 1 year daw magkakaroon ng position. Yan, tabayanan na lang ho natin kung sino yan. Pero puputok naman yan Tapos ang balita rin, Secretary, etong November, nag-hope itong mga taga-administrasyon na baka ma-fill up na at talaga ma-formalize na maski yung mga OIC positions. Yun din ang bali-balita. So, lahat importante kasi na magkaroon ng permanente na. Oo, tapos na mga encourage posisyon, nila yung mga dating Duterte na very efficient naman doon sa kanilang mga posisyon,
ang balita pinare-reapply, and then Pero alam mo, nire-review. kahit na anong kampo, kasi tapos ng eleksyon, dapat wala ng kampo-kampo. Oo. Okay, Kung saan ah, makakatulong. Ito bayan na lang yan. Nasa Ito linya na, natin. ito na yung Oo. mga kaibigan natin na mga bayani ng ating bansa. Yes. Ito yung magbibigay ng buhay ngayon ngayong Disyembre. Mga panahon ng remittances Oo. at baka man lang sakali na mabuhayan yung gross domestic product natin. Yes, ha? oo. Okay. Ito si Ginang Sita Kabais at saka si Ginoong Eli Mua ay magagaling to. Si Eli ay isang dati ng OFW at tumutulong sa ating mga kaibigan doon, mga OFW sa Saudi Arabia. Si Sita naman is dating OFW din yan at siya ay very active in eradicating human trafficking. Magandang umaga po, magandang hapon at magandang umaga sa inyo dyan sa kinaroroonan nyo. Hi Sita. Good morning po sa Paris at good afternoon po sa Pilipinas at sa ating mga tagapakinig po sa buong mundo na nakadirect po sa programa ninyo. Maraming salamat po sa yung pagbibigay pugay para Pagsalita dito sa makabahagi Yes. sa inyong programa. Maraming salamat po. Si Eli naman. Eli, bumati po kayo. Ay magandang umaga po sa inyong lahat at sa ating mga tagapakinig from Saudi Arabia. And thank you very much for inviting us. It's our honor. It's really an honor. Ay maya itong aking kasama si Ricky ay may contact ito direkta kay Miss Ople, Miss Tuts Ople. Tuts Ople. Baka pwede nating makapanayam din si Tuts Ople ngayong umaga. Ay nag-commit na naman sa kanya yan. Pero in the meantime, habang hinihintay natin yung mga iba nating kasama, I'm sure mayroon pa kayong dadating na mga from Qatar, from si Claire. I spoke with her earlier. Mukhang pumapasok pa si Claire, no? Eli, Hindi, mag-update lang ako sa kanila, Secretary. Nung Monday, tinawagan po natin ang ating kagalang-gala na kalihim ng kagawaran ng migrant workers. At sinabi ko nga na kailangan natin siya ma-interview. Okay naman daw siya, kaya lang dalawang things, Secretary. Number one, gusto niya sana na magkaharap-harap ito ng nga. pribado. Bakit siya bakit itatago niya sa publiko yung Di, pangalawa, dapat tinatanong nito natatakot ba siya na Ay, hindi naman. marinig yung kanyang boses? Oo. Ang ikalawa, nandito daw yung mga labor officials, no? Hindi Ng naman iba't siya ibang labor mga bansa. hindi naman mga labor So, yan ito mga OFW dapat pagbigyan niya ng pansin. Oo nga, oo. Kundi tawagan ko si Grace si congressman ipapahirapan natin siya sa commission on appointment. Oo. Anyway, yun ang feedback niya. Sinasabi ko Dapat lang yung ngayon feedback. sana dito Oo yung nga. mga Ito nga, kinukontak mga na ulit tao natin. na people that matters. These are the people that provide our country with dollars. Okay. Di ba, Eli? Okay, so itanong Yes, natin. sir. That's right. Kumontahin natin sila. Manong Eli, magsalita po muna kayo at try to give us an insight of what's going on in Saudi Arabia as far as our fellow OFWs, mga kababayan po natin doon. Ano po bang sitwasyon dyan sa Saudi Arabia? Yung mga napag-usapan ninyo nung isang gabi, siguro iparating na natin dito habang kinukontak natin si Secretary Tuts Ople. Yes, sir. It's really an honor na naimbitahan nyo kami because with the creation of this Department of Migrant Workers, there seems to be like a new start for the OFWs. Lalo na si Secretary Tuts Ople ay malawak yung kaalaman niya at kanyang experience about human trafficking and also the problems and troubles of the OFWs, especially in the Middle East. Tama po. We can note that 90% of problems and troubles are coming from the
HSW or household workers sectors. Opo. Wala kang, bihira ka lang makarinig na may problema sa mga professionals, no? Opo. And these household workers, they comprise only about 5% of the OFWs. Nang sabihin ng DFA at saka DMW, there are 10 million OFWs worldwide remitting dollars every month. So, there is things overlooked, no? Especially in the Middle East. Dito sa Middle East na to, ang batas po dito ay tinatawag na Sharia law. That is based on the Quran and the teachings of the Prophet Muhammad. Now, this country are conservative. These GCC countries in the Middle East. So, they follow their law. And we noticed, no, after the BMW creation, we noticed that in every polo, ang naka-assign lang dyan ay mga interpreters. Now, interpreters could be an expert on language or humanism or technology. But they are not expert about the law. So, we noticed that for 50 years, walang naka-assign na mga Sharia lawyers na ipaglalaban yung karapatan ng mga OFW sa loob ng Sharia court. So kumbaga sa kuwan, parang itinapon sa gubat yung mga, parang mga kambing na itinapon sa gubat na walang kalaban-laban. Pag nandun ka sa korte na hindi ka marunong ng Arabic, hindi mo maintindihan ano pinagsasabi, at saka kung anong mga ebidensya mo at karapatan mo, hindi mo ma-elaborate, hindi mo masabi. Kasi walang magsasabi na lawyer mo. Opo. So, pagpasok pa lang sa korte, talo na yung ating mga OFWs. Okay. So, libo-libo ang pinapauwi ng mga OFWs. Matanong ko lang po kayo, kasi per my experience as a undersecretary ng DOLE, ang alam ko po dyan, yung OMWA, dati, hindi ko alam ngayon kung ang OMWA ba ay na-carry over yung OMWA or natanggal at na-absorb sa DMW. But as far as that is concerned before, sila po nagpo-provide. Hindi naman tayo mag-hire ng lawyer as employee ng ating polo, kundi nag-hire tayo ng mga law offices or lawyers ng mga Arabo. Yun ang, kasi may pondo po na itinalaga ang gobyerno through OMWA before, no, the Department of Foreign Affairs, na sila po ang nag-hire. But ngayon po, ano pong nakikita nyo dyan? Mayroon bang galaw dyan sa area na yan at nagpo-provide ba sila ng hired lawyers? Yes, during the time of Ambassador Isidin Tago, before the the administration, ay meron pong hired law firm. I think that was $1 million per year for 500 major cases. Okay. Major cases lang yan. Halimbawa, may mga rapes or drug-related matters or whatever. Pero ngayon, wala na po. Pero yung mga minor cases, parang hindi na yata covered. That is, napakaliit lang yun kumpara sa injustices and sacrifices of this. So, in other words, what you're... Like in the Philippines, no? Opo. The polo offices, they can hire local Sharia lawyers from the Saudi themselves or Qataris or whatever, but supervised and controlled by the polo because sila ang polo ang sasahod, sila ang magsusupervise at sila mag-check kung anong performance ng lawyers. Kagaya sa Pilipinas, the Saudi Embassy can hire as many local people as they want. Basta lang sa legal. May mga interpreters din yan, meron silang mga lawyers. So, ganito rin. Ang ikinalulungkot na may mga OFW ay doon sa paglatag ng Department of Migrant DMW, Workers. yes. Wala po naging nangyaring totoong consultation from the true leaders, OFW leaders. Mayroong nakapunta doon, isa o dalawa, out of 22 resource person, dalawa lang yung totoong OFW doon, pero hindi pinagsalita. Opo. At saka yung mga totoong problema, mga totoong pangyari on the ground, hindi po natalakay doon. Kasi hindi nakapagsalita yung mga OFW.
And then dito sa IRR, dito sa budget, wala pong consultation na nangyari. Kumbaga sa pagpapatayo ng bahay, ang engineer na magpapatayo ng bahay, no, with due respect to our kagalang-galang ng mga senator, no, dapat sana yung engineer magpapatayo ng bahay, titingnan yung anong lugar, anong lupa yung papatayuan, baka yun ay Baka earthquake lawa o zone, earthquake sa zone. dagat na. Oo. Anyway po, Mang Eli, nandyan na po yan, we cannot do anything, pero ano pa bang concern nyo dapat? Kung sakali man ito ay pinapatakbo na ngayon ng ating pamalaan, at kasalukuyan mukhang hindi pa tapos yung implementing rules and regulations. So, baka pwede nyong sabihin, on the record naman po ito, baka pwede nyong sabihin kung ano po ang dapat or karapat-dapat na i-address ng ating butihing sekretary, yung kanyang mga opisyales ng OWA, at doon naman sa area ng anong tinatawag natin, deployment of our OFWs. Siguro sabihin nyo po yung mga pinaka-importanting concerns nyo dito sa ating programa para maparating natin at kung makakontak natin po kasi nagsabi naman si Ginang Toots mapaparinig natin sa kanya para maganda niya maparinggan niya yan, maparinig natin sa kanya po. Ano pong concerns nyo, main concerns? Yes, sana makaabot kay Secretary Toots Opli. We are happy na Secretary Toots is there. However, napansin namin na unang-una, ang DMW sinabi ni Secretary na iyan ay tahanan ng OFW. At sabi niya, irespeto ang ating mga OFW because of their skills and professionalism. Okay. And thirdly, because they are the architect of economic recovery. Now, first thing is, magkaroon ng participation sa lahat ng policies and rules na ginagawa that is affecting OFWs, no? Nakasaad yan sa IRR na OFW has to be consulted for whatever policies and rules that's affecting them, no? Alam ito ni Ginangsita Cabaes, who is from the OSCE, Organization of and Security in Europe. Napakabigat na boses namin itong si Ginangsita. And then secondly, gusto po namin na magkaroon ng mga OFW na dapat sana undersecretary, assistant secretary, mga director, mga kwan. Kumbaga sa kwan, AFP, ito ay na very special na department. Well represented, ibig sabihin. Ang mga sundalo na nakakaalam sa mga terrain at saka battlefield at saka So, sa DepEd, mga teacher na naka-assign dyan. Sa DOH, mga nurses and doctors na naka-assign dyan. Ang OFW, ang sabi ni Secretary, special skills ang kuwan nila. Ibig sabihin, nung dati, skills is unequal. Kailangan makaparticipate sila sa policies and whatever plans and ideas. And then, thirdly, magkaroon po ng strong regulation and supervision of the PRA and the FRA, Foreign Recruitment Agency. Kasi ang nangyari, nakikita namin ngayon, pagka naipadala na yung mga OFW, parang wala nang pakialam ang Philippine License Recruitment Agency. Bahala na si FRA. Si FRA naman, walang kinatatakutan dahil ano man ang kaso niya, wala naman maglalaban doon na abogado eh. Kaya panalo na sila kagad. Kahit na nung kaya na abuso yung ating mga OFW dahil walang kinatatakutan ng mga FRA sa loob ng korte. Okay. Oo. So dapat accredited muna yan. Kahit na nung problema, doon dumarating sa korte. Dapat mayroong proseso na ma-accredited yung mga karapat-dapat lang ng mga FRAs.
Oo, kasi we cannot do without them, but we should see to it that they are legitimate and mayroong dapat may bond dapat na pinapaano diyan. Now ngayon po ang naalala ko dati sa POEA, bilang isang board ang POEA, may mga representative ang land-based na organization, OFWs, at saka sea-based. Ngayon, hindi ko alam kung yung paglatag niya ngayon, kasi na-absorb yung POEA sa DMW, at ito ay pinamunuhan na lamang ng isang undersecretary. So, wala na yung board. Now, I don't know, kaya tama yung ni-raise mong issue na dapat may mga OFWs na may representation. So itatanong natin kay Miss Ople kung makarating siya or makasama siya dito. Now, ano pa po? Can you wind up? Ano pa pong ibang pang-apat o pang-lima mong mga concerns, Mang Eli? Yes sir, panglima nga yung representation Okay. of the OFWs in the governing board of OWA and in the governing board of POEE. Dahil wala po ang OWA, mayroon mayroon po. diyang OFW fund. Opo. Yung OFW fund, pera yan ng mga OFW. Kumbaga Okay. sa kwan, tama ba na yung pera mo ay nasa bulsa ng ibang tao? Dahil Okay. ang controlling board, hindi mga OFW. Isa lang ang representative dyan ng Yes. land-based OFW. Oo. So, hindi po naman karapat-dapat siguro na yung pera natin, halimbawa mo, yung pera natin ay kontrolo ng ibang mga tao na hindi naman mga OFW. Okay. And then, pang-anim po, no? Magkaroon po ng retraining yung mga polo officers. Halimbawa, yung mga interpreter, tingnan natin kung mga Sharia lawyers ba sila. Kasi yung interpreter, nandun lang yun para lang i-interpret kung anong decision. Pero hindi siya authorized na makipagbangayan. Ibig sabihin, paglaban ng karapatan ng OFW dapat dahil may hindi niya alam ang specific batas. qualification yung ipapadala natin or itatalaga natin ng mga polo. Hindi lang former fiscal, former kasi ang alala ko noon kung sino-sino lang ng mga it is highly politicized po yung appointment niyan. Yun ang ibig mo sabihin. Dapat mayroong kriteria na kung sino man yung polo or labor attaché na ipadala doon ay talagang mayroong background, lalo na pag napadala dyan sa mayroong background in Sharia law or in such kind of knowledge, no? Yun po ang ibig nyo sabihin. Yes sir, exactly. Alam mo, we have thousands of Sharia lawyers. This NCMA for National Commission on Muslim Filipinos, they can supply us thousands of lawyers for assignment in countries that implement the Sharia law. Okay. Para ipaglaban yung ating mga So siguro OFWs. in every polo there must be a certain position, legal advisor na ang criteria ay may knowledge sa Sharia law. If these are Exactly, sir. if these are the people that will be sent in Middle Eastern countries, dapat yun ang magiging kanyang criteria. Yes sir, sana nga. Hindi lang Sharia lawyers, no? Kailangan din ng isang resident physician kahit lang dito sa embassy or in some polo offices, kasi kung ano man ang autopsy na ginagawa dito sa mga hospital na ito, alam niyo almost every day may iniuuwing bangkay ng isang OFW diyan sa airport. Ang pinagtataka rin namin sir ay kung bakit ang LGU, local government units, barangay or munisipyo, parang walang pakialam sa problema ng mga OFW. Kasi nakikita ko dyan sa airport, no? Wala ka man lang makitang barangay captain or mayor na nagpadala ng ambulansya or sumalubong man lang sa patay.
Kaya halimbawa mo yung OFW na 30 years or 20 years nagpapadala ng dollar buwan-buwan. Hindi man lang ba maalala yung sakripisyo ng mga OFW na ikinabuhay ng businesses sa kanilang munisipyo at sa barangay. Minsan nga nakikita ko, yun lang isang nanay o isang tatay sasalubungin yung anak sa airport na patay na. At pagbukas sa kabaong ay yung nanay, tatay o anak walang laman yung loob dahil kung ano-ano baka hinarvest yung organs para ibenta ng kung sino-sino mga doctors dito. So, walang hindi resident physician natin alam na kung, mag-corroborate sa correct autopsy. ibig sabihin, yan, that's a real good concern. Hindi natin alam kung yung integrity ng katawan pagdating ay wala na palang mga organs. And maybe this has not been a concern. Maganda po yung ni-raise maganda yung yan. issue na yan. Opo. Dapat talaga mayroong inspeksyon ng kasi pagkadating sa airport dinidiretso na. Okay, nasa linya na natin Secretary Jing at si Ricky si Secretary Tuts Ople. Okay. Secretary, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon Secretary Tots. Na kasama natin po ang mga association ng OFWs from Saudi, from to Paris. Mayroon kanina from Kuwait at from Muscat, no? They just wanted to hear your voice, kasi nagagalak sila na ikaw ang na-appoint na secretary. Ito po si Magandang hapon po muna sa inyo, Ka Eli, Sec Jing, at sa lahat ng mga OFW leaders po natin. Sama rin namin dito si Ricky Rivera. At saka si Eli Hello, Saludar, kapatid. Eli Saludar. Ito po si Sita Cabais, she's based in Paris and she's very active doon po sa fight against human trafficking, Secretary. Yes po. Hello, Tita. So ano yan, nandiyan na. Good afternoon po, Secretary. So I'm really honored po na marinig po kayo at makapanayam po para maipaabot po yung mga hinaing ng ating kababayan at yung aming recommendations po. It's very important po. Marami pong salamat. Bigyan natin ng konting time i-summarize mo na lang yung ano mo kasi busy din ito si Secretary Mang Eli. Summarize mo yung sinabi mong 1 to 5 na concerns at papasalitain din natin si Sita, then maybe the secretary can respond to the thing. Okay. Go ahead po. Yes, firstly, maraming salamat sa kagalang-galang na sekretary na binigyan tayo ng oras. We know she's so very busy. Unang-una, nagpapasalamat din kami sa yung kanyang mga sinabi na makatotohanan talaga. The first time after 50 years na marinig namin, yung sinabi niya na respect the OFW even before they leave because of their skills and professionalism. And itong DMW ay tahanang OFW. And OFW are the architects of economic recovery. Hindi po namin yan malilimutan dahil ngayon lang namin yan narinig na-acknowledge yung aming importansya sa lipunan. To summarize, ma'am, tinanong ako kung ano ang mga gusto namin mangyari. Una-una, magkaroon ng resident local Sharia lawyer sa mga polo para ipaglaban ng karapatan ng mga OFW sa loob ng Sharia court, which I believe you can do it by hiring a Sharia lawyer from the local populace controlled by polo and supervised by polo. I am not well versed kung paano mo yan gagawin, but I know you can do it. We have confidence in you. Okay, pasagutin natin si Secretary. Hello? Okay, pasagutin natin si Secretary. Secretary, go ahead po. Ano po yung sagot? Naputol kasi. Magkaroon daw po tayo ng lawyer. Sharia yan. Alright. Sec, ganito pong sinabi ni Mang Eli, dahil daw there are so many cases
lalo na sa Middle East ng mga OFWs natin na habla sa korte, na minsan set up ng mga employers, dapat daw lang sana magkaroon ng mga Sharia lawyers tayo. Maybe attached with the polo, or maybe if you have funding to hire the local council doon. Alam ko natin po, mayroon tayo yung sa OMWA, pero hindi na tinatanong nila kung how is it being done now. January pa po kasi yung release ng budget ng DMW. It will be the first ever budget po natin sa department. Now, 1.2 billion of that budget, actually, setting, alam mo naman, it's just 3.5 billion po, excluding yung OWA. And out of the 3.5 billion, 1.2 billion will be going to the Action Fund. Yung Action Fund po, we can use that fund to hire Sharia lawyers when necessary, para po sa mga cases, welfare cases po sa Middle East. Okay, so yun na pala. Okay, Meron na. Isang pang concern, sasabihin ko na lang para mas mabilis tayo, Manong Eli, ang concern po na isa pang concern, yung representation ng mga OFWs in the Middle East. in the department. Dati kasi sa POEA board yun mayroon tayong representation. Ngayon daw, ano na bang setup ngayon since POEA has been absorbed by DMW? It's the same Yung setup pa rin. POEA po continues to exist Opo. until such time that we are fully constituted. In fact po, today, in fact, sabay po nitong ating pag-uusap, nag-umpisa na po yung Overseas Land-Based Tripartite Consultative Council. And doon po, nandun yung mga OFW representatives din at saka mga NGOs and the industry. Okay. We will continue to maintain that council. But next year po, we will have an advisory board. And yung advisory board po natin, we will open that to leaders from different continents. Oh, yan, nandyan kayo, ha? Dapat you should strengthen your your group, para nire-recognize pala yung ni secretary. Tama po, secretary. Please continue, sir. Yes po, and we will publish yung guidelines for those who wish to be part of that advisory board. And nothing prevents us in the law to also have advisory board per concern, no? For example, an advisory board on reintegration, advisory board on welfare. We can also do that kasi naman po, we want to be as inclusive as possible and as transparent as possible. Third po, hello? Hello po. Go ahead. Continue po, ma'am. Opo. Third po is that next year we will be publishing the vacancies within the department. Kasi alam niyo naman po, we will be opening regional offices and we have additional functions. So, ngayon po, we are still in the process of internal placement. Ibig sabihin, meron po kaming staff na will be promoted, yung mga matatagal na sa POEA na never nakatikim ng promotion. Meron din po kami mga contractual na pumasa na sa civil service eligibility. So, kailangan ihanap din po namin sila ng lugar within the department. So, internal placement muna po kami hanggang December. And then, January po, pag may budget na kami, then we can publish na rin po. And that means that these positions are open to everyone who thinks that they fit the qualification. So, this will also be open to
OFWs who are dreaming of becoming part of the department as long as they fit for the qualification set by the civil service. Ayun, tukma na tukma sa mga tanong mo. Eli, so, one last kasi Kaya na naman. bigyan naman natin si Sita. One last concern para bigay natin kay Sita. Yes, sir. Nabanggit ni Secretary about civil service eligibility. Baka po naman magawa ng ating mga kongresista. Unang-una, dagdagan ng budget. Pangalawa, yung eligibility, pwede po ba ma-exempt sa civil service exams yung mga OFW dahil nandito sila sa disyerto, sa barko, sa kung saan-saan lugar. How can they attend civil service exams na nandito sila? It will cost them a lot. Actually, So, nabasa ko kasi minsan na Okay. may exempted. Okay po. Sige po, may Sasagutin ni Secretary. sasagutin ng Secretary. Go ahead po, Secretary. Actually po, naiintindihan ko yung concern ni Sir Ellie. Kaya po, ang panawagan namin, it has to be really a decision of the worker. Kasi they will have to give up baka nga mas magandang income sa labas ng bansa to be part of government na alam naman natin, Jing and Ricky, na marami ring rules. Correct. And it's not really for everyone. Just as an OFW life is not also for everyone. So, ang sinasabi ko lang po, Ellie, hindi po kasi pwedeng tanggalin yung civil service requirement kasi yun ay Constitutional requirement. yan ay palatandaan po na handa ang kalooban ng empleyado na pumasok sa buhay gobyerno. Correct. And hindi naman po pwedeng sabihin na basta OFW exempted. Opo. Kawawa naman din po yung iba na taga rito Discrimination, or kahit mga ex-OFWs na willing naman mag-take ng exam dahil alam nila requirement yun ng batas. Tama po. Very good. Okay, so si si Sita Sita. Cabais, just your main concern, Sita. Thank you po. Maraming salamat po ulit sa pagpapaunlak. Additional lang po doon sa pakilala po para malaman po ni Secretary yung aking ginagawa. So, dati po akong domestic worker at survivor po ako ng human trafficking, smuggling naman po kung naalam na po natin sa mga illegal recruiter. Naging advocate na po ako at ngayon po ay member ako ng International Survivors of Trafficking Advisory Council sa loob po ng OSCE o Organization of Security and Cooperation in Europe sa Office Democratic of Institutions of Human Rights po. So bilang advocate po at tumutulong po directly, we can just consider po na frontliner po sa mga biktima. Sa observations ko po ay marami pong dumarating dito na kasi dito sa Europe bihira lang naman po yung mga cases, hindi po katulad sa Middle East. Although nakikita ko po na yung mga isinasama po ng mga employer like yung mga diplomat, ambassadors or mga princes, yung mga big businessmen ay confiscated po yung kanilang mga passports. At nahihirapan po kaming kumuha ng passport, although may mga batas po dito na sila ay covered to secure the victim. Ngayon po, ang request ko lang po, kung meron kayong magagawa but kailangan po nating gawin, yung mga employer po na kumukuha ng kanilang mga domestic workers sa ibang bansa ay wala po sana silang karapatang hawakan yung mga private documents ng mga worker kasi nawawalan sila ng karapatan sa kanilang mga pribadong pag-aari. At ang nakikita ko rin po ay kulang po ng monitoring ang Philippine government sa ating mga OFW leaving the country. Ano po yung monitoring? Kasi pag alis po nila, hanggang doon na tapos nalalaman na lang po natin, like napakinggan natin si Brother Eli na halos araw-araw ay may pinauuwing bangkay. At
nakakaawa na po yung ating mga kababayan. So ang akin po is kung may monitoring po since the flight nung OFW at magkaroon ng verification talaga na, in verification sa immigration kung ano yung status nung OFW po natin hanggang doon sa kanyang employer, hanggang sa matapos po yung kanyang kontrata, palagay ko po magkakaroon po ng better security yung ating mga kababayan. Secretary, ano po ang inyong tugon dito? The number you dialed is Naputol na. Uy, nawala. Secretary Toots, naputol. Naputol lahat na. Oo. Sandali balikan natin para makasagot at matugunan ni Secretary Toots. Yes, Yun very... Ano naman po napakinggan. Apa? Oo. Nawala. Okay, sandali Yun ang sinasabi ni Pangulong Duterte na dapat talaga tumbukan itong mga telecoms company. Ha? Oo nga, oo. Yung mga cronies Uy, may bago magkakaroon. Satellite na. Di ba? Ano naman? Yung nagbabalik ba? Ito na. Ayun na. Balikan natin si Secretary Toots. Sek, balik po tayo. Oo. Yes, oo. Tita, narinig ko naman yung iyong panawagan and kino-congratulate kita, kino-comment kita kasi alam mo human trafficking talaga yung passion ko, no, yung campaign against human trafficking. In fact, Salamat ang po. isang utos sa akin ng ating Pangulo is to enter into as many bilateral agreements against the trafficking of OFWs as possible, kaya sa Saudi Arabia meron na tayo ngayon. Sa UAE nagpadala na kami ng nagtahayag kami ng interest at sabi naman ng foreign minister ng UAE willing daw sila. So iniisa-isa namin yung mga bansa para mas mapaigting yung kampanya natin and maging global leader tayo sa campaign against modern slavery. In fact, kung okay lang sa iyo, Sita, we would be very happy to invite you to be on board, and be part Sure po. I will to be happy to one of start our the partners. Oo. And dun sa punto ng yun yung reason kung bakit gusto namin mag-digitalize. Kasi the less human intervention, the better for the worker and also the industry. Kasi minsan tumatagal yung papel. Pag tinanong mo bakit tumatagal yung papel, maraming unexplained. Parang alam to ni Sek Jing minsan parang Bermuda Triangle ba? Oo, Nawawala yung mga papel. miraculously disappeared. Oo, and pag maganda na yung usapan, Yes, exactly. pag maganda na yung usapan, biglang Lilitaw. oo, lilitaw uli. Rampant yun dati sa iniwanan na office dyan. At Parang puto So, bumaba. actually po, I know what alam mo yon, Secretary. Kaya ang gusto namin, i-automate. Ano ibig sabihin ng automation? Doon sa OEC natin, digital na, sa handphone na sila mag-a-apply. So, ang maganda lang doon, it also saves time sa part ng mga polo natin. Kasi click-click na lang nila kung maayos naman yung submission. So magkaroon na ng QR code yung worker, yun na lang ang papakita sa airport. Pangalawa, yung automation din sa mga polo processes. So yung verification ng contract, e-submission na lang yung gagawin ng mga employers. Of course, there has to be at least one time na may face-to-face, para lang makilala din siya ng ating mga labor attaches. But after that, subsequently, puro automated na lang yung proseso. And then, may digital footprint ang bawat dokumento. And may aging systems din siya, so malalaman namin aling post ang sobrang bagal magproseso. So ang goal namin with this automation drive is makat yung processing ng pagkuha ng Pilipino mula sa atin
na ngayon ay at present tumatagal ng 3 buwan, makat yan to 10 to 15 days. Wow. Yun. Ganda. Galing, galing. Oo. So- and without sacrificing yung tama yung sinabi din ni Sita, without sacrificing the need to monitor yung ating OFWs. And i-report ko lang Sec Jing and Kariki and sa lahat na nakikinig sa atin na for the first time yung Saudi Arabia agreed kung sinong i-blacklist natin dito na Saudi employers at Saudi recruitment agency. Diba ang number 1 natin i-blacklist yung, Oo. yung ambassador? Kikilalanin Recruiter din yan eh. No, that's Yeah. Oh. Kikilalanin din sa Saudi side. So we hope na ganun din ang mangyari sa ibang mga bansa na meron ng joint monitoring, joint blacklisting, and also joint whitelisting doon naman sa matitino na recruitment agency. Ayun. Then i-recognize din yun ng both sides. Okay. Okay, Secretary Toots, at kapos tayo sa oras. Panghuli, ang inyong pong mensahe sa ating mga kababayan na nakikinig sa may mga kamag-anak o mismo mga OFWs. yeah. Oo. Salamat ka, Ellie. Of course, kay Sec Jing at kay kapatid na Ricky. Yung mensahe lang namin, konting pasensya po. Ako na rin po ang humihingi ng paumanhin dahil yung iba naiinip pero hindi pala ganun kadali, Sec Jing, yung mag-automate. Opo. Yes. Oo. Oo, Alam natin and yan. so, Oo. Kasi there was an attempt dati nung nasa Dole pa po ako. Pero mayroon lang akong konting katanungan din siguro for the benefit Sure, opo. also. Sec, ano na bang setup ngayon dyan sa DMW? Yung OWA is just an attached agency, right? Yes po. Pero yung mga polo completely Under na po sa under na amin. talaga sa inyo. Kasi may Opo. mga concerns ito, sila marami po ito represented. Nakausap ko po kasi sila, they make representation with me na may mga concerns sila na pwede ba daw i-review yung mga appointed na polo kasi marami daw political appointees at isang kinukomplain nila yung DICANG. Ewan ko kung nandyan pa ba yung DICANG, may mga kaso daw yun eh. Ang alam ko po nasa Taiwan siya. Oh, so yun po ang isa nilang mga mini-mention, but that's really up to you. You're very competent naman to determine if these people are corrupt, these people are incompetent. Yes Kasi po, I'm they sure can write to us. Sec Jing, we welcome any Ayan, Ellie, complaints ha? against our polos. Mm-mm. So yan. Opo. Oh, They can write to secople at dmw.gov.pa. Yun. And para lang po alam din ni Sir Ellie, Sec Jing, ano po, we will be asking all our polos and yung mga papasok sa polos and even the well-off to take an exam. May Ayun. exam na Very po good. yan. Oo. And then may panel interview. Grabe. And then and we Yeah, hope na mas maganda Sec Jing yan, can oo. be one of those na we can invite na maging part ng panel interview. And then ano po, bago sila ma-select. So, Okay. ang gusto po kasi namin ma-professionalize talaga yung core. That's really called for, Secretary. Oo. Okay. Iiyak ako. Okay. So, Secretary, salamat po sa inyong oras. much of your time. Kita Yes, mo. salamat po. God bless everyone. Secretary natin, very soft-spoken and tulad nga ang sinabi ni Ellie, very wide yung yung kanyang knowledge on Ako naiiyak OFW. ako, Secretary. Kasi Secretary, salamat. Maraming panahon kami magkasama yan sa fight. Okay. Oh, syempre si Toots ano yan, mana yan ha? Like daughter like father ha? Okay, wala na tayong oras. Paalam na tayo. Secretary Jing, Okay Ricky. po, marami pong salamat and well, it's a good program today and Nakakatuwa. okay. Oh, bukas ulit. Okay, salamat. Salamat po. Okay, salamat po, no, kay Thank you. Sita.